Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 1791. Gusto tayong pigilan ng pito. Hindi ba sila masyadong knave? Ang nasa katanghaliang gulang na babae na isang panglimang baitang ultimate god level fighter ay nagbigay ng malamig na ngiti nang makita niyang 7 tao na lang ang naiwan. Sa isang iglap, sumugod siya kay Jack. Mukhang mataas ang antas ng iyong cultivation, brat. Hayaan mong subukan kita ng kaunti ngayon. Sisingilan. Itinaway ni Jack ang kanyang kamay at sumugod ng walang takot patungo sa nasa katanghaliang gulang na babae. Naglakas loob ka bang kontrahin ako? Napuno ng pagtataya ang mga mata ng nasa katanghaliang gulang na babae nang makita niyang may napakagandang fighting spirit si Jack. Mula sa kanyang pananaw, si Jack ay isang 3rd grade ultimate god level fighter sa karamihan. Napakadali nito kaya hindi siya nag-alala para sa kanya. Hindi, teka, ang bilis niya ang bilis. Gayunpaman, sa susunod na segundo, nasa harapan na niya si Jack. Ang bilis niyang ikinagulat ng babae kaya agad na nagdilim ang mukha nito. Nang makita niya na ang chi sa kamao ni Jack ay gumalaw sa makapal na kulay ginto, bahagyang natigilan ng nasa katanghaliang gulang na babae. Ikaw talaga ay isang pang-4 na baitang ultimate god level fighter. Paano ito mangyayari? Maliban kung ikaw ay mula sa 9 Army. Nakahinga ng maluwag ang nasa katanghaliang gulang na babae matapos niyang makita ang antas ng cultivation ni Jack. Bagamat napakabilis ng takbo ng brat, parang kalaban niya ang isang manlalaban na nasa Ika-8 baitang ultimate god level, napagtanto niya na ang cultivation level ng brat ay hindi tumugma sa kanya pagkatapos ng mas malapitang pagtingin. Bang! Agad na nagsalubong ang mga kamao ng dalawa matapos umalangaw-ngaw ang boses ng medyo may edad na. No way! Paano siya mas malakas sa akin? Hindi man lang siya nakita ng nasa katanghaliang gulang na babae bilang kalaban, ngunit nagbago ang isip niya at nanlaki ang mga mata. Dahil sa lakas ni Jack, bigla niyang naramdaman ang nakakagulat na pagkakaiba ng lakas sa pagitan nila. Ang lakas ng pakikipaglaban ng brat na nauna sa kanya ay halos kapareho ng antas ng isang pang-8 baitang ultimate god level fighter. Nahirapan siyang paniwalaan na maaaring ipakita ng isang tao na isang pang-4 na baitang ultimate god level fighter ang gayong kapangyarihan. Saktong nanlaki ang mata ng babae sa gulat, biglang nagmula sa braso niya ang tunog ng bitik ng buto. Sa sumunod na segundo, lumipad siya palabas na para bang isa siyang saranggola na may putol na tali. Dumura siya ng isang subo ng dugo at mabigat na bumagsak sa lupa. Patuloy siyang umuubo ng dugo at hindi man lang makatayo. Isang suntok mula kay Jack ang nagdulot ng matinding pinsala sa isang manlalaban sa 5th grade ultimate god level na nawalan pa siya ng lakas sa pakikipaglaban. Tumingin ang babae sa iba pang mga alagad mula sa kanyang angkan. Ang bawat isa sa kanila ay pinapatay ng kanilang mga kaaway at isa-isang bumabagsak mula sa langit. Sila ay ganap na walang laban para sa kanilang mga kalaban. Hindi pwede. Paano sila magkakaroon ng napakaraming tao na nasa pangatlong baitang ultimate god level? No way. It must be the 9 armies. That damned 9 army, how dare they send people to help them secretly? Ang nasa katanghaliang gulang na babae ay hindi nang ahas na maniwala sa katotohanan ito. Sa huli, nasaksihan lamang niya ang mga disipulong dumating na kasama niyang pinatay ng 7 tao na nauna sa kanya. Please iligtas mo ang aking buhay. Huwag mo kong patayin. Lumipad si Jack sa harap ng medyo may edad na babae. Nakatingin siya sa kanya na may pagmamakaawa habang mahinang nakahiga sa lupa. Kabanata 1792. Hehe, patawarin kita. Ang dami mo nang pinatay sa mga kababayan natin. Wala akong dahilan para kumbansihin ang sarili ko na iligtas ka. Kung hindi ka namin natalo ngayon, hindi ko akalain na nailigtas mo kami. Isang malamig na ngiti ang ibinigay ni Jack, na para bang nakikinig siya sa isang biro. Pinisil niya ang kanyang palad at may lumabas na itim na espada sa kanyang kamay. Inihagis niya ang kanyang espada at pinatay ang babae. Mula ngayon, kapag nag-iipon tayo ng mga samsam sa digmaan, kailangan na lang nating hanapin ang mga martial ring ng mga nasa ultimate god level. Kung ayaw mo ng iba, hindi mo na kailangang kunin. Kadalasan, mas marami pang bagay sa isang ultimate god level fighter's ring. Kailangan nating makatipid ng mas maraming oras para makaligtas ng mas maraming tao.
Pagkatapos mag-isip tungkol dito ni Jack, sinabi niya sa lahat, bukod dito, maliwanag na ngayon na ang Bloodshed Clan ay nagpadala ng mas maraming disipulo sa gubat na ito. Kung babagal natin ang ating sarili, mas maraming mga disipulo mula sa Bloodshed Clan ang darating para hanapin tayo sa ilang sandali. Nakangiting nagsalita si Kenneth, ano ba ang kinakatakutan natin? Papatayin na lang natin sila kung maglakas loob silang pumunta. Hehe, hindi yun magagawa. Hindi tayo maaaring maging pabaya. Magiging mahirap kung mahanap tayo ng kanilang mga mandirigma, sabi ni Alejandro. Bukod dito, kahit na si Jack ay may mahusay na kapangyarihan sa pakikipaglaban, ang iba sa atin ay walang paraan upang labanan ang mga nasa mas mataas na antas ng paglilinang. Tumango rin si Nash. Tama si Master Cabello. Hindi naman masyadong mataas ang cultivation levels natin. Kailangan nating maging aware sa ating mga kalaban bago tayo kumilos, at hindi tayo mahahanap ng mga nasa matataas na cultivation levels. Tsaka wala tayong masyadong oras, at paunti-unti na rin ang ating bilang. Kaya naman kung mag-away tayo, it'd be best is to saving someone because of it's just of the goal, ang Bloodshed Clan, ngunit upang patayin sila dahil sinusubukan nating iligtas ang iba. Sagot ni Kenneth na may awkward na ngiti, tama na yan. May killing spree ako ngayon. Naiisip ko tuloy na ipakita sa kanila kung sino ang boss, kaya hindi ko na inisip. Pero na. Kinawayan ni Jack ang kanyang kamay at mabilis na inakay ang lahat. Ilang sandali matapos silang makaalis, isang matandang lalaki na may puting buhok ang mabilis na lumitaw sa parehong lugar. Madilim ang ekspresyon ng matanda habang nakatingin sa mga bangkay ng mga disipulo ng Bloodshed Clan sa lupa. Mukhang tinutulungan talaga ng mga tao ng Nine Army ang mga taong naririto para patayin ang aming angkan. Napakasama ng mga tao. Kahit isang tao sa 5th grade Ultimate God level ay napatay, at napakaraming disipulo ang namatay. Ang matanda ay hindi ordinaryong tao. Siya ang ika-4 na elder ng Bloodshed Clan na dumating sa kagubatan sa umaga. Sa sobrang galit niya ay naikuyom niya ang kanyang mga kamao, at saka lang siya lumipad. Jack, nasa harapan natin ang mga tao ng Pavilion of Soaring, pati na rin ang ilang mga disipulo mula sa Supreme Clarity Sect. Ano ang dapat nating gawin? Mukhang nasa mataas na antas ng cultivation ang mga disipulo mula sa Bloodshed Clan. Dumating si Jack at ang iba pa sa ibang lugar na puno ng mababang palumpong. Pinanood nila ang labanan sa harap nila sa pagitan ng mga puwang sa mga dahon at sanga. Matapos pag-aralan ni Jack ang sitwasyon, umiling siya sa huli. Pero na, bilisan na natin at umalis. Sa mga disipulong iyon mula sa Bloodshed Clan, mayroong isa na ika-8 baitang Ultimate God level fighter, at isa pa na nasa 7th grade Ultimate God level. Wala tayong makukuha kung sasali tayo sa laban. Sa katunayan, maaari tayong humantong sa kamatayan kung gagawin natin. Pagkatapos niyang sabihin iyon, hindi na nagtagal pa si Jack at inakay ang lahat para umatras. Lumipad sila ng diretso patungo sa mga ingay na nagmumula sa kabilang panig. She asterisk T. Wala man lang kaming nakitang pang-7 baitang o ika-8 baitang Ultimate God level fighter kahapon, at ngayon ay napakarami nila. Mukhang ang Bloodshed Clan ay tunay na nagpadala ng kanilang pinakamalakas na manlalaban sa pagkakataong ito. Galit na galit si Kenneth. Pakiramdam niya ay wala siyang magawa, pinapanood ang mga disipulong iyon mula sa Supreme Clarity Sect at ang Pavilion of Soaring na pinapatay, ngunit wala siyang magawa para tulungan sila. Walang paraan. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Jack at mabilis na inakay ang iba na lumipad patungo sa ibang lugar na may mga ingay na nag-aaway. Matapos pagmasdan ng mabuti ang sitwasyon, nagbigay si Jack ng isang tipid na ngiti. Maaari tayong sumali sa laban na ito. Mayroong 2 5th grade Ultimate God level fighters, at ang iba ay nasa 1 o 2nd grade Ultimate God level. Mayroong humigit kumulang 10 na nasa Ultimate God level, at ang iba ay mga disipulo na nasa totoong Diyos level o Demigod level. Ang galing! Buti na lang makakalaban tayo. Andin ang mga Cabello family members sa loob. Kabanata 1793. Natuwa si Alejandro nang marinig niya ito. Oo, at medyo marami ang mula sa pamilyang Hemperly. Darcy Hemperly, Paul Hemperly, at ang iba pa ay nandoon. Hindi ko akalain na mabubuhay pa sila. Pinangunahan ni Jack ang lahat na sumugod nang makita niya ito. Bagamat ang pamilyang Hemperly ay isa lamang pangalawang klaseng aristokratikong pamilya, sina Darcy, Paul, at ang iba pa ay mabubuting tao, ngunit ang kanilang antas ng paglilinang ay hindi masyadong mataas. Ilang araw na silang hindi nakita ni Jack, at pagkatapos makita ang napakaraming bangkay ng mga miyembro ng pamilyang Hemperly sa daan, naisip niya na malamang ay patay na si Darcy at ang iba pa. Hindi niya akalain na buhay pa sina Darcy at Paul. Pare, kami ay patay na karne.
Marami kaming tao, ngunit ang aming mga kaaway ay masyadong malakas. Nang makatakas siya, kinausap ni Paul ang kanyang ama. Tama, sa wakas ay nakapasok na tayo sa rurok ng tunay na antas ng Diyos, at napag-aralan pa natin ang mga diskarte sa martial arts. Sayang lang na mamamatay tayo bago tayo makapasok sa pinakaunang antas ng Diyos. Napuno ako ng panghihinayang dahil dito. Napabuntong hininga si Darcy, hindi sumuko ang kanyang puso sa kanyang kapalaran. Master, si Young Master Jackie. Sa sandaling ito, nagningning ang mga mata ng isang matanda nang may napansin siya. Kamusta si Jackie at ang iba pa dito? Tumalo ng puso ni Darcy nang marinig ito. Gayunpaman, mabilis niyang naisip ang maraming mandirigma mula sa Bloodshed Clan na humahabol sa kanila. Agad siyang sumigaw kay Jackie at sa iba pa, Young Master Jackie, huwag kang pumunta rito. Tumakas ka dali, napakaraming makapangyarihang manlalaban sa kanila. Huhukayin mo ang iyong libingan kung pupunta ka dito. Naalala ni Paul na kanina pa nagsasaya matapos siyang bahagyang natulala. Tama si Darcy. Noong sila ay nasa abandonadong mundo, sina Jackie, Nash, at ang iba pa ang pinakamalakas na manlalaban. Gayunpaman, ito ay naiiba dito. Napakaraming makapangyarihang mandirigma dito. Maliwanag na ang mga humahabol sa kanila ay may napakataas na antas ng paglilinang. Agad din siyang sumigaw, Young Master Jackie, tumakas tayo. Marami tayong tao dito. Baka may makatakas. Bilasan mo. Gayunpaman, si Jackie at ang iba ay walang balak na huminto kahit marinig ang kanilang sinabi. Lumipad pa rin sila. Huwag kang mag-alala. Kaya nating kunin ang mga taong iyon. Naglabas ng ilang salita si Jackie at dumiretso sa harap ng isang lalaki na nasa first grade ultimate god level. Pinatay niya ang lalaki gamit ang isang kamao, pagkatapos ay kumislap muli at dumiretso sa disipulo na nasa ika-5 baitang ultimate god level. Huwag kang mag-alala. Hindi kami maglalakas loob na lumapit para iligtas kayong lahat kung hindi namin sila kayang tanggapin. Tumawa si Nash at sumugod din. No way. Don't tell me na ang kanilang cultivation level ay mas mataas pa kaysa sa mga disipulo mula sa Bloodshed Clan. Huminto si Darcy, pagod na pagod kaya napabuntong hininga siya. Yung expression niya, natulala. Maraming salamat sa lahat mga idol na sumusubaybay sa ating channel. Please subscribe to our YouTube and Facebook channel, JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 1794. Ang mga pag-atake na nagmumula sa panig ni Jack ay nagulat kay Darcy at sa iba pa. Hindi nila akalain na kayang pumatay ni Jack at ng iba pa ng napakaraming makapangyarihang mandirigma mula sa Bloodshed Clan ng ganoon lang. Isa pa, wala ni isa sa kanilang mga kaaway ang nakatakas. Ito ay mahusay, guro. Ito ay mahusay. Hindi ko akalain na tayo ay magkakaroon ng pagkakataong mabuhay. Lahat kami ay nag-iisip na hindi ka na namin makikita, guro. Lumipad ang mga miyembro ng pamilya Cabello at kinausap si Alejandro na may nasa sabik na mga ekspresyon. Tama, Master. Ang ganda ng nakikita namin. Kung ano ang itsura mo kanina, siguradong nasira ka na sa Ultimate God level, di ba? Oh, right. Bakit konti lang kayo dito, Master? Nasaan na ang iba? Nasaan ang unang Young Mistress at ang iba pa? Nakita mo na ba sila? Ang iba pang miyembro ng pamilya Cabello ay binomba ng mga tanong si Alejandro. Kung tutusin, mahigit 100 miyembro lang ng pamilya Cabello ang nandito, at hindi pa nila nakita ang iba pang miyembro ng pamilya Cabello. Magaling silang lahat. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ito ngayon, lumipad sa direksyon na iyon mamaya at magtipon sa tuktok ng bundok. Inakay ni Alejandro ang ilang tao na lumipad pa itaas, pagkatapos ay itinuro niya ang itinalagang direksyon. Mabilis niyang ipinaliwanag sa kanila ang sitwasyon. Nakakamangha ka, Young Master Jack. Hindi ko akalain na ikaw ay talagang makapasok sa pang-apat na baitang Ultimate God Level 5th Grade Ultimate God Level. Matapos malaman ni Paul ang pangkalahatang sitwasyon, tiningnan niya si Jack ng may paggalang. Napuno ng pasyon ang kanyang mga mata. Sa sandaling ito, halos idolo niya si Jack sa kanyang paningin. Mag-ingat ka, pumunta ka lang sa lugar na itinuro namin sa pinakamabilis mong makakaya. Tandaan, huwag kang huminto sa daan. Kapag nakarating ka na doon, mabilis na humanap ng oras para makapasok sa first grade Ultimate God level. Tinapik ni Jack ang balikat ni Paul at pinaalalahanan ang ibang lalaki. Hindi nagtagal, kinuha ng mga miyembro ng pamilyang Hemperley ang mga miyembro ng pamilya Cabello at umalis sa lugar. Mabilis na lumipas ang oras. Nang makita nilang dumidilim na ang langit, si Jack at ang iba pa ay nakipagsapalaran ng kaunti sa loob ng kakahuyan bago napadpad sa isang tagong kuweba. Kailangan nating gumawa ng 4 na pil ngayong gabi. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng isang pil para sa bawat isa sa atin.
Kung makakamit natin bukas, makakagawa lang tayo ng peel sa gabi at mapataas ang ating cultivation level. Napaisip si Jack at pinitik ang palad. Inilabas niya ang mga sangkap ng alchemy at nagsimulang gumawa ng mga table task. Ano ang nangyari sa kagubatan ngayon? Sa sandaling ito, sa labas ng kakahuyan, tinanong ng master ng Bloodshed Clan ang mga disipulo sa harap niya. Sumagot sa kanya ang isa sa mga disipulo, maraming tao ang aming pinatay, guro, ngunit marami sa aming mga tao ang namatay din. Bukod dito, ang aming panglimang baitang na pinakadyos na disipulo ay pinatay din ngayon. Kabanata 1795. Idinagdag ng isa pang disipulo, higit sa lahat, kung ihahambing sa mga kaganapan ngayon, maliwanag na ang mga tunog ng labanan ay nabawasan, guro. Higit pa rito, ang aming mga disipulo ay nagulat na hindi sila nakakita ng maraming tao mula sa abandonadong mundo. Parang wala pang 10,000 sa kanila ang pumasok. Marahil ang mga halimaw ay napatay ng marami sa kanila, o marahil ay napatay ang marami sa kanila dahil marami sa kanila ang napatay na espiritu. Ito ay maliwanag na ang mga tunog ng labanan ay mas mababa kaysa sa dati. Ibig sabihin marami na tayong napatay sa kanila at kakaunti sa kanila ang naiwan. Gayunpaman, tiyak na isang tao mula sa 9 Army ang nakapatay sa panglimang baitang Ultimate God level na disipulo. Sana ay mapuksa ng 4th Elder ang mga taong iyon. Sa huli, naikuyom ni Austin ang kanyang mga kamao at tumitig sa direksyon ng 9 Army. Naglakas loob talaga silang magpadala ng mga taong palihim na tumulong sa mga taong iyon. Sige, sisiguraduhin naming hindi makakalabas ng buhay ang mga taong ipinadala mo. Hehe, 2 araw na, Master. Wala pang lumalabas ni isa sa mga tao ng 9 Army. Ibig sabihin, natatakot sila sa atin, at least, at wala silang lakas ng loob na direktang harapin tayo. Sa totoo lang, maganda ito. Matapos patayin ng ating mga tao ang mga nakapasok sa kagubatan, makukuha pa natin ang masiglang damo at iba pang bagay mula sa kanila. Hindi ito kawalan para sa atin. Nakangiting sabi ng pangalawang elder. Ngunit dumilim ang mukha ni Austin, at pinandilatan niya ang lalaki, hindi ito kawalan. Hindi mo ba narinig ang mga ito? Hindi lamang tayo nawalan ng mga disipulo sa una at ikalawang baitang Ultimate God level, nawalan pa tayo ng ilan na nasa 5th grade Ultimate God level. Naisip mo ba talaga na hindi ito kawalan para sa atin sa sitwasyong ito? Naisip mo na ba kung gaano kalaki ang cultivate na pinagkukunan ng 5th grade? Antas ng Diyos, ang unang elder na nakaupo sa gilid ay may malungkot ding ekspresyon. Matagal siyang nanahimik bago nagsalita, isang taong kayang pumatay sa ating disipulo sa 5th grade Ultimate God level. Dapat ay isang pang-6 o ika-7 baitang Ultimate God level fighter. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming tao ang ipinadala ng 9 Army para tumulong sa mga basurang iyon? She asterisk T. Dapat nating patayin ang mga taong iyon. Sa ganitong paraan, wala tayong maiiwan sa 9 Armies buhay. Haha, tama ka. Pagkatapos nating patayin ang mga taong iyon mula sa 9 Armies, dadalhin natin ang kanilang mga katawan sa pasukan ng 9 Army para ipaliwanag nila ang lahat. Gusto kong makita kung gaano ka-interessant ang mukha ni Austin. Napahagalpak din ng tawa si Edward sa narinig niya. Phew! Unti-unting lumiwanag ang langit at dito dahan-daang tumayo si Jack. Salamat! Sa pamamagitan ng paggamit ng 8 hanay ng mga sangkap sa prosesong ito ng alchemy, matagumpay akong nakagawa ng 4 na 3rd grade intermediate na table task. Ngayon ay mayroon na tayong 7 pildores. Ngumiti si Jack at ininom ang mga table task. Halika dito, sabi niya sa lahat. Isang tableta bawat isa. Young Master Jack, maganda ang rate ng iyong tagumpay. Gumamit ka ng 8 hanay ng mga sangkap kahapon ng gabi at matagumpay na nakagawa ng 3 tableta. Ngayong gabi, gumamit ka rin ng 8 hanay ng mga sangkap at matagumpay mong nagawa ang 4. Ngayon ang rate ng iyong tagumpay ay nasa 50% na. Kung magsasanay ka pang gumawa ng mga table task ng ilang beses, tiyak na tataas ang iyong success rate. Puno ng ngiti ang mukha ni Lancelot nang makita ang pil na ibinigay sa kanya ni Jack. Gamit ang tabletang ito, makakahanap ang lahat ng lugar upang makagawa ng isang pambihirang tagumpay ngayong gabi. Gayunpaman, hindi sila nang ahas na subukan ang mga tagumpay sa araw. Pagkatapos ng lahat, natatakot silang matagpuan ng mga mandirigma mula sa Bloodshed Clan. Kung sila ay, ito ay magiging mahirap. Nabawasan ang mga ingay ng labanan. Magandang balita ito para sa amin. Habang lumilipad siya pasulong, nagsalita si Jack, ngayon ay marami na tayong naligtas na tao.
Lahat sila ay pupunta sa lugar na itinakda natin, at kung hindi sila makikipagsagupaan sa mga halimaw o mag-aaway sa isa't isa para sa mga kayamanan sa daan, ang mga tao ng Bloodshed Clan ay hindi makakasabay sa kanila habang dahan-dahan nilang hinahanap ang lugar sa kagubatan. Tama. Ang mga taong Bloodshed Clan ay maaari lamang mabagal na maghanap sa loob ng kagubatan upang mahanap sila. Nagkataon na maaari nating samantalahin ang time lag. Tumanggaw si Nash at sinabing, ang tanging magagawa natin ay pumatay ng mas maraming tao mula sa Bloodshed Clan. Higit pa rito, napakalaki ng kagubatan na ito, kaya dapat tayong bumili ng maraming oras hanggat maaari. Siguradong hindi ito magagawa kung magtatagal ito. Kailangan pa rin natin ang tulong ng Nine Army. Kabanata 1796, Whoosh! Nang umalangaw-ngaw ang boses ni Nash, lumipad patungo sa kanila ang aura ng espada mula sa kabilang panig sa napakabilis na bilis. Naramdaman agad ni Jack ang pag-atake at pinitik niya ang kanyang palad. Hinawakan niya ang espada sa kanyang kamay, pagkatapos ay iniwas niya ang kanyang braso at nilaslas ang isang aura ng espada. Bang! Hindi malayong lumipad ang aura ng espada ni Jack nang magsagupaan ang dalawang nakakatakot na aura ng espada at nagpakawala ng matinding pagsabog. Napakagaling mo, Brat. Ang bilis ng reflexes mo. Mukhang pambihira ang iyong mental strength. Sa hindi kalayuan, 7 o 8 disipulo mula sa Bloodshed Clan ay nakatingin kay Jack at sa iba pa na may mga nakatutuwang ekspresyon. Naka-red shirt ang lalaking nagsalita kanina, at may dalang green sword sa kamay. Kuya, ang brat na iyon ay dapat na mula sa Nine Armies. Sa wakas ay natagpuan na namin siya pagkatapos ng mahabang paghahanap. Kung hindi siya mula sa Nine Army, hindi sana siya magdedepensa ng ganoon kadali sa iyong pag-atake ngayon, at hindi siya magkakaroon ng ganoon kabilis na reflexes. Isang babaeng disipulong nakasuot ng berdeng damit ang nakatayo sa tabi ng lalaking nakasuot ng pula. Tumingin siya kay Jack ng seryosong mga mata. Gayunpaman, walang pakialam ang lalaking naka-red shirt. Ano ang dapat katakutin? Isa akong 7th grade Ultimate God level fighter. Maliban sa ilang patronums na hindi ko matatalo, ako ay itinuturing na pinakamalakas na disipulo sa mga nasa ikapitong baitang Ultimate God level. Dapat ba akong matakot sa batang ito mula sa Nine Armies? Sa hitsura niya, medyo magaling na siya kung siya ay isang pang-anim na baitang, hindi siya kapares sa akin. Pero syempre, isang matandang lalaki ang nagsimulang purihin siya mula sa gilid. Si kapatid na Simon ay sariling disipulo ng unang elder, at siya ang master na disipulo na pinakanalulugod sa unang elder sa lahat ng iba pang mga disipulo. Siya ay walang kapares sa mga nasa ikapitong baitang Ultimate God level, at sa ikapitong baitang Ultimate God level fighters mula sa Nine Armies, posibleng kahit dalawa lang sa kanila ay the Nine Armies ang makakapantay ni Brother Simon dito. Tumingin din si Jack sa kanyang kalaban na may seryosong ekspresyon. Maingat niyang naramdaman ang banayad na resonance ng lalaki, at masasabi niya na ang taong ito na nasa ikapitong baitang Ultimate God level ay malayong mas malakas kaysa sa Bloodshed Clan disciple sa 7th grade Ultimate God level na napatay niya noon. Gayunpaman, naging madali para sa kanya na patayin ang pang-7 baitang na pinaka-Diyos ng mga disipulo, kaya hindi dapat maging problema na patayin din ang lalaking ito na nakapula. Samantala, maingat ding naramdaman ni Jack ang iba pang mga disipulo. Nakahinga siya ng maluwag ng mapagtanto niyang hindi masyadong mataas ang kanilang cultivation level. May 4 sa kanila na pangatlong baitang Ultimate God level fighters, habang ang iba ay nasa tuktok ng tunay na Diyos level. Dapat silang kunin ni Nash at ng iba pa. Paano ito, Jack? Masasabi mo ba ang antas ng kanilang paglilinang? Nadama rin ni Alejandro na hindi gaanong kalakasan ang pag-iisip na ang mga taong nauna sa kanila ay hindi mahina. Nag-aalalang tanong niya kay Jack. Tumanggaw si Jack. Buti na lang, masusuot natin ang mga taong ito. Ipaubaya na lang sa akin ang lalaking naka-red shirt na nasa ikapitong baitang Ultimate God level. Sa iba pa, makukuha mo na sila. Buti na lang at wala silang 2 o 3 disipulo sa pang-7 baitang Ultimate God level. Kung hindi, malamang matatapos tayo dito. Salamat, kaya natin sila. Napabuntong hininga si Alejandro nang marinig iyon. Ang lakas ng loob mo, Brat. Ipaubaya mo na lang ako sa iyo. Kaya ikaw ay isang pang-7 baitang Ultimate God level fighter. Sige, hayaan mong subukan kita. Pagkasabi niyo ng lalaki ay lumipad siya at ibinuhos ang kanyang chi sa kanyang espada, at hinampis ito kay Jack. Maraming salamat sa lahat mga idol na sumusubaybay sa ating channel. Please subscribe to our YouTube and Facebook channel, JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 1797. Malinaw na hindi nagpigil ang kanyang kalaban sa pagkakataong ito.
Agad siyang gumamit ng second grade martial skill, at isang chi image na mukhang falcon ang lumitaw sa kanyang harapan. Sumiksik ito sa harapan na may nakakatakot na aura. Mag-ingat ka, Jack. Masyadong malakas ang ugong ng lalaki. Nang maramdaman ni Nash ang malakas na aura ng lalaki habang lumilipad siya pasulong upang labanan ang mga disipulo mula sa Bloodshed Clan, hindi niya maiwasang bigyan ng babala si Jack. Huwag kang mag-alala, tatay. Hindi ko hahayaang patayin niya ako ng ganoon kadali. Hinigpitin ni Jack ang hawak sa hawakan ng espada at agad na pinayagang dumaloy ang kanyang panloob na chi, ibinuhos ito sa kanyang espada. Sa pagpasok ng chi sa espada, umalangaw-ngaw ang isang matalim na huni. Samantala, tumaas din ng husto ang aura ni Jack. Iyan ay isang magandang espada, at nakakatulong ito sa iyo upang madagdagan ang iyong lakas sa pakikipaglaban. Mukhang isang pang-espiritual na tool na pang-ibabaw. Bahagyang lumiwanag ang mga mata ni Simon nang makita ang espada sa kamay ni Jack. Gayunpaman, mabilis niyang napansin ang isa pang bagay at sumigaw, "Hindi, teka. Ikaw ay nasa ika-4 na baitang ultimate god level. Hindi ka isang ika-7 baitang." Halos lumuwa ang mga mata ni Simon sa kanilang mga socket. Ang kanyang pag-atake kanina ay isang ambush, kaya ang pinakamahalaga ay ang bilis. Kaya naman naglaslas na lang siya ng kanyang espada nang hindi man lang ginagamit ang kanyang chi. Bagamat ang isang sanhi ng pag-atake na tulad nito ay hindi maihahambing sa isa na gumamit ng chi, ang pakinabang ng isang pag-atake na tulad niyan ay ito ay napakabilis, at magagamit ito ng isa ng mabilis. Higit pa rito, kung wala ang resonance ng chi, magiging mahirap para sa sinuman na tuklasin ito maliban kung ang kanilang mga antas ng paglilinang ay mataas o mayroon silang napakataas na lakas ng pag-iisip. Noon lamang ito maderama at makapag-react. Kung hindi, ang paggamit ng ganoong pag-atake upang gumawa ng isang ambush ay medyo epektibo rin. Gayunpaman, naniniwala si Simon na kailangan ng isa na nasa ika-6 na baitang ultimate god level para maramdaman ang isang walang kabuluhang pag-atake tulad niyan, at hindi gaanong makareact dito. Iyon ang dahilan kung bakit nag-react si Jack dito kahit na ang iba ay hindi. Inakala niyang si Jack ay nasa ika-6 na baitang ultimate god level, o nasa ika-7 baitang. Pero nagulat lang siya na ang nauna sa kanya ay nasa ika-4 na baitang ultimate god level nang gamitin niya ang kanyang chi para mag-activate ng martial skill attack. Talagang hindi siya makapaniwala na ang isang tao sa pang-4 na baitang ultimate god level ay makakasama niya. Burning Chop. Nang natulala si Simon, sinugod siya ni Jack. Isang nakakatakot na chop ang sumugod na parang ito ay isang nakakatakot na ball ang apoy, na nagninangas na parang isang mabangis na apoy habang ito ay sumugod. Bang! Ang mga pag-atake ay biglang nagsagupaan sa isa't isa. Isang malakas na puwersa ang pumutol sa lugar sa pagitan nila, at isang nakakatakot na alon ng hangin ang nagpagulong-gulong sa lahat ng nakapaligid na puno. Sumayaw sa hangin ang mga nahulog na dahon sa lupa. "Hindi na tayo makakatagal, kuya," si Asterisk T. Ang mga natitirang taong ito ay nasa ika-2 baitang ultimate god level, kahit papaano. At isa lang ang second grade, ang iba ay third grade. Habang si Simon ay hindi nakaimik, ang mga sigaw ng tulong ay umalangaw-ngaw mula sa mga alagad na nasa likuran niya. Kabanata 1798, Worthless Scum. Nagsisimula pa lang tayo, hindi ka na makakatagal. Galit na galit si Simon. Naisip niya na ang pagpatay kay Jack ay isang lakad sa parke. Ngunit ngayon niya napagtanto na ang pag-atake ni Jack ay maaaring makalaban sa kanyang pag-atake, na parang halos magkaparehas sila sa isa't isa. Hindi naman. Ito ay isang second grade martial skill. Ngunit gayunpaman, kaya ng kanyang martial skill. Higit sa lahat, ang kanyang cultivation level ay mas mababa kaysa sa akin. Dito at ngayon, naramdaman ni Simon ang kanyang pagmamataas na labis na nabugbog. Siya ang disipulo ng unang elder, at maraming tao ang humahanga at gumagalang sa kanya sa angkan. Marami pang ang mga babaeng disipulo ang aktibong sumisigaw sa kanya. Ito ang nagparamdam sa kanya na siya ay tunay na magaling na master. Isa pa, hindi naman siya masyadong matanda. Naniniwala siya na sa loob ng ilang taon, magagawa niyang makapasok sa kaharian na tumatagos sa kaluluwa. Sa oras na iyon, kapag inihalal ang susunod na clan master, wala nang magdadalawang isip, ito ay siya, si Simon Green. Hindi niya akalain na isang araw, ang isang kabataan sa pang-4 na baitang ultimate god level ay makakayanan ang kanyang martial skill attack. Parang may sumampal sa mukha niya. Bang bang bang. Patuloy na umalangaw-ngaw ang mga ingay ng labanan. Ang dalawang makapangyarihang puwersa ay kalaunan ay nagawang kunin ang isa pa pagkatapos ng ilang sandali na pakikibaka. "Kakaiba ka talaga, brat." Tumingin si Simon kay Jack na may seryosong ekspresyon. "Hindi pa ako nakakita ng isang taong may ganoong kalaking talento sa militar."
At maaari mo pang patayin ang mga nasa mas mataas na antas ng paglilinang. Sa nakikita ko, ang mga tao lamang mula sa malalaking sekta ang makakagawa nito. Kahit na pagkatapos, ang mga ganap na Panginoon ay magagawa lamang ito. Hindi ko akalain na ikaw, isang pang-apat na baitang ultimate na manlalaban sa antas ng Diyos, ay magagawang payagan ako sa pakikipaglaban tulad mo ngayon. Ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Hehe, hindi ganoon kadaling patayin ako. Humalaklak si Jack, pagkatapos ay nagsalita siyang muli pagkatapos ng ilang sandali na nag-isip, kung ang iyong mga elder o patronum o kung ano pa man ay hindi pumasok para makipaglaban, malamang na walang paraan para patayin ako. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Simon, at ang takot ay mabilis na sumakop sa kanyang puso. Hindi. Sino ka ba, brat? Walang paraan kung sino ka mula sa Nine Armies. Walang ganoong master sa kanila. Matagal na nating narinig kung may isang nakakatakot na master sa Nine Army. Sabihin mo sa akin ng totoo, saang puwersa ka galing? Hehe, maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yo na galing ako sa abandonadong mundo? Umubo ng mahina si Jack. Dito, tinapos na ni Nash at ng iba pa ang iba pang mga disipulo mula sa Bloodshed Clan. Halatang hinihintay nila ngayon sina Jack at Simon. Hindi pwede. Isang katangahang kasinungalingan. Umiling si Simon. Sa tingin ko, isa kang disipulong ipinadala ng makapangyarihang puwersa sa mga Anti-Alyansa Guard. Hindi ko talaga akalain na malalaman ng Anti-Alliance Guard na lahat kayo ay papasok noon pa man at magpapadala ng mga tao para tumulong. Walang imik si Jack sa loob. Siya shrug kanyang balikat helplessly, wala na siyang ibang masabi o magawa. Alam kong hindi ka maniniwala sa akin kung sasabihin ko sa iyo ang totoo. Pero hindi mahalaga kung maniwala ka man o hindi. Papatayin kita ngayon. Hindi ako mag-aaksaya ng oras sa iyo dito. Pagkatapos niyang sabihin iyon, itinago ni Jack ang kanyang espada sa kanyang martial ring. Hindi mo ginagamit ang iyong armas. Lalong natarante si Simon nang makita niyang hawak ni Jack ang kanyang espada sa mga sandaling ito. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, muli siyang nabigla nang makita ang kinatatayuan ni Jack. Hindi naman. Ikaw natutunan mo ang ikatlong baitang martial skill ng aming sekta, ang Twin Dragon's Fist. Paano ito? Ang Twin Dragon's Fist ay hindi madaling makuha ng iba. Kung hindi mo, kaya, ibig sabihin ay tanga ka. Kabanata 1799. Ang mga salita ni Jack ay ikinagalit ni Simon kaya halos lumuwa siya ng dugo. Kambal na kamao ng dragon. Bahagyang bumantong hininga si Jack, at dalawang malalaking chi fists ang sumugod. Bago sila ay talagang mga translucent na ulo ng dragon, at nagpakawala sila ng nakakatakot na dagandong at sumugod na may nakakatakot na aura ng mga dragon. Para akong bibigay. Namutla ang mukha ni Simon dahil ito ang unang beses na nakaramdam siya ng kamatayan. Nipatikip siya ng ngipin matapos niyang makita ang nakakatakot na pag-atake ni Jack gamit ang martial skill na ipinagmamalaki niya. Bang! Isang malaking pagsabog ang umalangaw-ngaw. Ang martial skill na ipinagmamalaki ni Simon ay napakahina sa mismong sandaling iyon. Nang makasalubong ito sa atake ni Jack, mabilis itong napigilan at napulbos. Hindi. Habang siya ay sumigaw sa kawalan ng pag-asa, si Simon, na nasa ikapitong baitang Ultimate God level, ay nagkaroon ng malaking butas sa kanyang dibdib. Pagkatapos ay lumipad siya palabas at bumagsak sa lupa. Ang taong ito ay may kahangahangang kakayahan sa pakikipaglaban. Lumipad si Jack sa gilid niya at kinuha ang martial ring niya. Pagkatapos ay sinabi niya kay Alejandro at sa iba pa, "Let's go." Hindi naman tayo nag-away ng matagal, pero ang ingay-ingay. Siguradong maaakit nito ang ibang fighters mula sa Bloodshed Clan. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay hindi na sila nagtagal at agad ding umalis sa lugar. True enough, tama ang mga deductions ni Jack. Ilang sandali pagkatapos nilang umalis, may isang matandang lalaki ang lumitaw sa lugar. Agad siyang tumakbo ng makarinig ng nakakatakot na mga ingay na nagmumula sa mismong lugar na iyon. Hindi niya akalain na mahuhuli siya ng isang hakbang. Pagdating niya rito ay nakaalis na si Jack at ang iba pa. Paano ito mangyayari? Isang alagad na personal na sinanay ng unang elder at ang isa na pinagmamalaki niya noon. At siya ay nasa ikapitong baitang Ultimate God level. Ngunit siya ay pinatay din. Sumakit ang puso ng ikaapat na elder nang makita niya ang katawan sa lupa. Napakalaki ng talento sa militar ni Simon at ang mga elder ay may intensyon na ihalal siya bilang susunod na clan master sa sandaling siya ay pumasok sa soul penetrating realm. Malaki ang pag-asa nila sa alagad na ito. Kaya lang, pinatay na rin siya. Kailangan nating mahanap ang taong ito. She asterisk T. Huhulihin natin siyang buhay at ibabalik para harapin siya.
Dapat ay nasa ikawalong baitang ultimate god level siya kung nagawa niyang patayin si Simon. Sa mga kuta ng Nine Army, ang isang taong may ganoong antas ng cultivation ay malamang na isang elder. Tingnan natin kung ang Nine Army ay maglalakas loob na tulungan ang mga taong iyon na hindi pa nila nahuli sa kanilang lupain. Mga matatanda, matapos mag-isip tungkol dito ang ikaapat na elder, dumiretso siya sa direksyon ng pakikipaglaban sa mga ingay mula sa ibang lugar. Gayunpaman, marami pa ring ingay ng labanan, at napakalaki ng kagubatan. Maliwanag na hindi madaling gawain na subaybayan si Jack at ang iba pa. Bakit ka nandito, Fourth Elder? Ang iba pang Elder at ang Clan Master ng Bloodshed Clan ay agad na nagtanong sa kanya nang makita nila ang Fourth Elder na darating sa gabi. Ang pang-apat na Elder ay tumingin sa unang Elder, nag-aalangan ng ilang segundo bago nauutal, "Unang Elder, may sasabihin ako sa iyo. Ngunit sana ay hindi ka masyadong mag-ulat." Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 1800. Ang mga salita ni Jack ay ikinagalit ni Simon kaya halos lumuwa siya ng dugo. Kambal na kamao ng dragon. Bahagyang bumantong hininga si Jack, at dalawang malalaking chiefists ang sumugod. Bago sila ay talagang mga translucent na ulo ng dragon, at nagpakawala sila ng nakakatakot na dagindong at sumugod na may nakakatakot na aura ng mga dragon. "Para akong bibigay." Namutla ang mukha ni Simon dahil ito ang unang beses na nakaramdam siya ng kamatayan. Nipatikip siya ng ngipin matapos niyang makita ang nakakatakot na pag-atake ni Jack gamit ang martial skill na ipinagmamalaki niya. Bang! Isang malaking pagsabog ang umalangaw-ngaw. Ang martial skill na ipinagmamalaki ni Simon ay napakahina sa mismong sandaling iyon. Nang makasalubong ito sa atake ni Jack, mabilis itong napigilan at napulbos. Hindi. Habang siya ay sumigaw sa kawalan ng pag-asa, si Simon, na nasa ikapitong baitang ultimate god level, ay nagkaroon ng malaking butas sa kanyang dibdib. Pagkatapos ay lumipad siya palabas at bumagsak sa lupa, mas patay kaysa kuko ng pinto. Ang taong ito ay may kahangahangang kakayahan sa pakikipaglaban. Lumipad si Jack sa gilid niya at kinuha ang martial ring niya. Pagkatapos ay sinabi niya kay Alejandro at sa iba pa, "Let's go." Hindi naman tayo nag-away ng matagal, pero ang ingay-ingay. Siguradong maaakit nito ang ibang fighters mula sa Bloodshed Clan. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay hindi na sila nagtagal at agad ding umalis sa lugar. True enough, tama ang mga deductions ni Jack. Ilang sandali pagkatapos nilang umalis, may isang matandang lalaki ang lumitaw sa site. Agad siyang tumakbo ng makarinig ng nakakatakot na mga ingay na nagmumula sa mismong lugar na iyon. Hindi niya akalain na mahuhuli siya ng isang hakbang. Pagdating niya rito ay nakaalis na si Jack at ang iba pa. Paano ito mangyayari? Isang alagad na personal na sinanay ng unang elder at ang isa na pinagmamalaki niya noon. At siya ay nasa ikapitong baitang ultimate god level. Ngunit siya ay pinatay din. Sumakit ang puso ng ikaapat na elder nang makita niya ang katawan sa lupa. Napakalaki ng talento sa militar ni Simon at ang mga elder ay may intensyon na ihalal siya bilang susunod na clan master sa sandaling siya ay pumasok sa soul penetrating realm. Malaki ang pag-asa nila sa alagad na ito. Kaya lang, pinatay na rin siya. Kailangan nating mahanap ang taong ito. Si Asterisk T. Huhulihin natin siyang buhay at ibabalik para harapin siya. Dapat ay nasa ikawalong baitang ultimate god level siya kung nagawa niyang patayin si Simon. Sa mga kuta ng Nine Army, ang isang taong may ganoong antas ng cultivation ay malamang na isang elder. Tingnan natin kung ang Nine Army ay maglalakas loob na tulungan ang mga taong iyon na hindi pa nila nahuli sa kanilang lupain. Mga matatanda, matapos mag-isip tungkol dito ang ikaapat na elder, dumiretso siya sa direksyon ng pakikipaglaban sa mga ingay mula sa ibang lugar. Gayunpaman, marami pa ring ingay ng labanan, at napakalaki ng kagubatan. Maliwanag na hindi madaling gawain na subaybayan si Jack at ang iba pa. Bakit ka nandito, Fourth Elder? Ang iba pang elder at ang clan master ng Bloodshed Clan ay agad na nagtanong sa kanya nang makita nila ang Fourth Elder na darating sa gabi. Ang pang-apat na elder ay tumingin sa unang elder, nag-aalangan ng ilang segundo bago nauutal, "Unang elder, may sasabihin ako sa iyo. Ngunit sana ay hindi ka masyadong mabaygo." Ang mga salita ng ikaapat na elder ay nagulat sa unang elder. Bigla siyang may naisip pagkatapos ng lahat, medyo marami na sa kanyang mga disipulo ang nagpunta upang patayin ang mga taong pumasok sa sagradong bakuran. Kung ganito ang sinabi ng ikaapat na elder, malamang may nangyari sa isa sa kanyang mga disipulo. Agad siyang tumayo. "Namatay ba ang isa sa aking mga disipulo doon, ikaapat na elder?" Tanong niya. Tumanggo ang ikaapat na matanda. Si Simon.
Hindi ko akalain na makikita ko ang katawan niya ngayon. Ano? Bakit siya? Huminga ng malalim ang unang elder, halos himatayan sa galit. Ang balita ay parang kidlat na kumikislap mula sa isang malinaw na bughaw na kalangitan. Ito ay malayo sa kanyang imahinasyon. Hindi pwede. Bumangon din ang ika-6 na elder nang marinig niya ito. Si Simon ay ang pinakamahusay na disipulo ng unang elder, at siya ay pumasok sa ika-7 baitang ultimate god level matagal na ang nakalipas. Bakit siya mamamatay? Sigurado ka bang wala kang pinaghalo sinuman? Marahil ay mali ang iyong nakita. Tama. Ika-4 na elder, ito, hindi ito. Isang biro. Mabilis ding sumigaw ang ika-3 elder. Maliwanag na ang lahat ay hindi nang ahas na maniwala na ito ay totoo. Kung totoong patay na si Simon, nangangahulugan iyon na ang kalaban natin ay nasa ika-8 baitang ultimate god level. Mukhang nagpadala ang 9 army ng isang tunay na makapangyarihang manlalaban. Marahil kahit isang fortress master ng ilang fortress ay gumawa ng hakbang. Nang mga sandaling iyon, naging kulay abo ang mukha ni Edward. Bale nasa 7th grade ultimate god level siya, bata pa si Simon, at siya ay itinuturing na kakaibang master sa kanilang clan. Siya ay nagkaroon ng napakaliwanag na kinabukasan. Sa pagkamatay ng isang master, natural na malaking kawalan ito para sa kanilang angkan. Yung mga Beastard mula sa 9 armies. Shout! Naglalaro sa mga anino na ganyan. Kung sila ay matigas, dapat ay dumiretso na lang sila sa atin. Nagsalita ang unang elder sa makamandag na tono habang nakatingin sa direksyon ng 9 army. Grabe naman sa kanila. How about this? Haharapin natin sila bukas, sabi ni Edward sa wakas matapos itong pag-isipan. Sige, pagkatapos ay ipagpapatuloy ko ang aking paghahanap sa kagubatan. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming tao ang ipinadala ng siyam na hukbo? Marami na akong napatay na tao ngayon, ngunit ang kanilang antas ng pagtatanim ay hindi masyadong mataas. Siguradong hindi sila mula sa siyam na hukbo. Kapag nahanap ko na ang taong pumatay kay Simon, sisiguraduhin kung malalaman niya ang tunay na lasa ng panghihinayang. Naikuyom ng ika-4 na elder ang kanyang mga kamao. Pagkasabi niya noon ay lumipad na naman siya sa gubat. Sa sandaling ito, sa isang kuweba ng bundok, nagpakawala si Jack ng mahabang ungol. Nakaligtas kami ng maraming tao nitong nakaraang 2 araw. May ilang beses na hindi kami nang ahas na kumilos dahil masyadong mataas ang antas ng cultivation ng aming mga kalaban, ngunit nasiyahan pa rin ako sa mga resulta. At saka, nakapatay kami ng maraming mga disipulo mula sa Bloodshed Clan habang inililigtas namin ang iba. Ngayon ay dapat galit na galit ang Bloodshed Clan. Tumango rin si Nash. Ngayon ay maaari na nating linangin ang ating sarili. Magsikap tayong lahat. Gamitin natin ang gabing ito para gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Tutal, pamilyar na tayo ngayon sa bagong martial art technique na ito. Ang bilis ng ating cultivation ay mas mabilis kumpara sa dati. Kapag ginamit natin ang mga table tasks para linangin ang ating sarili, lubusan tayong magiging refresh at mas malakas bukas. Nakangiti ring nagsalita si Kenneth, huwag na lang maging mas malakas ang pakiramdam bukas. At least, hindi ganoon kadali para sa kanila na patayin tayo. At saka, kung gumawa ng pinakamaliit na tagumpay si Young Master Jack, kahit na ang mga nasa 9th grade ultimate god level ay malamang na hindi magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanya. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.